Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakagimbal na balita dahil di umano linabas na ni Senador Raffy Tulfo kung bakit nga ba talaga mahal ang mga bilihin ng bigas at hindi ito bumababa ayon sa pangako ni President Bongbong Marcos. Dito nga natin makikita mga kaibigan na bilyon-bilyon ang pondo ng mga project para hindi mahirapan ang mga farmers. Ngunit kabaliktaran nga ang nangyari dahil binulsa nila ang budget kaya naman ngayon ay naghihirap ang ating mga farmers at hindi na masolusyonan ang mga problema neto. Maraming project na tila natigil dahil sinabi na wala ng budget. Yun pala ay talagang binulsa na nila. Kaya ano na ang nangyayari sa ating administrasyon na ito? Kaya naman hindi natin masisisi ang maraming netizen di umano na questionin si President Bongbong Marcos sa nangyayari ngayon dahil kung mapapansin natin mga kaibigan ay talagang taliwas nga sa kanyang pangako na matutupad ang 20 pesos kada kilo ng bigas na inaasahan ng ating mamamayan. Ngunit kung makikita natin ang presyo ng mga bigas ngayon ay talagang matataas na ang kanilang mga presyo na tila nahihirapan na ang ating mamamayan at minsan hindi na sila nakakabili dahil sa mahal ng bigas na ito. Sana ay makita ito ni President Bongbong Marcos at talagang masolusyonan at matanggal ang mga korap na opisyalis na nakapwesto at pinesto sa loob ng Malacanang at kahit saan ahensya nang kahit naman papaano ay meron siya itong magawa na masibak ang mga korap na opisyales. Kaya naman talagang pambabatikos na lang ang natatanggap ni President Bongbong Marcos dahil sa ginagawa ng NAIA na to na talagang binulsa ang milyon-milyon na pondo na isiniwalat di umano ni Senador Raffy Tulfo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang matinding banat ni Idol Senator Raffy Tulfo. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. 73 million project UMIRIPD-C-1 unfinished slice tower that will be reprogrammed for other years since 20% variation already met. Assessment, poor design resulting to untimely damage of the dam. Ibig sabihin, damage na yung dam. Because of poor planning, therefore, wastage of government money, gross negligence in engineering aspect, poor engineering judgment, incorrect design. Now, ang tanong ko po, kay Engineer Cesar Sulaik, kay Engineer Gilen, bakit po meron tayong napakaraming ganitong klaseng proyekto? 500 po. Ayon po doon sa mga nakausap namin, almost 500 na mga proyekto ay ganito. Yun po yung mga napuntahan pa lamang at na-discovery. Who knows, baka libo na. Ilan ba ang proyekto? Ilan ba ang, tanong ko lang po muna, Engineer Guillen, ilan po ang, even before your time, ilan po ba yung irrigation project ng NIA scattered all over the country? 1,000, 2,000? Mr. Chair, Meron kayong listahan? meron po kaming listahan, sir. I-provide po namin. Yes. Kasi, kaya ko tinanong yan, Mr. Chair, dahil marami doon hinihingan, kumukubra sila para sa maintenance. And yet, hindi naman nila mini-maintain. Napakaraming ganong klase mga proyekto, Mr. Chair. So that's why I need a list of those projects, lahat ng projects ninyo, para malaman ko, mapupuntahan ko, kung kinakailangan mag-hire ako ng sarili kong tao, mag-hire ako ng mga private detectives, even if I'll spend millions. Ang kapalit naman yan, may mga makukulong, magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Lalo pa ngayon, Mr. Chair, nagrereklamo na ang taong bayan dahil nagsimahala na yung presyo ng bigas.
mahal, mataas ang presyo ng bigas. Marami mga kababayan natin naghihikahos, hindi na nakabili ng bigas, hindi na nakain ng kanin dahil nga sa mahal na presyo ng bigas. Ang dahilan, yung mga farmers natin hindi nakapag-produce ng maayos na ani. Why? Irigasyon. Why? Kinurakot yung pera para sana pangpatayo sa mga irigasyon. At sino ang kawawa rito? Una, mga farmers. Pangalawa, taong bayan. That's the reason we're here, para imbestigahan po ito, para matapos itong problema ito, managot ang dapat managot, and then ayusin yung problema, and then, if necessary, come up with certain laws na para hindi na maulit ito. Now, Engineer Guillen, bakit nangyari itong mga ganito? Ano pong sa palagay ninyo? With the indulgence, Senator Tulfo, Yes, sir. siguro yung sinight ni Senator Tulfo, directly attributing the name of Engineer Sulaik, will also give them a chance to, Yes, sir. in the interest of fairness, to Sige. respond. Mga 3 project yung sinight yung pangalan niyo ho eh. Mr. Chair, siguro sumagot kayo, and then yung general response would be coming from Engineer Guillen. Mauna si Engineer Sulaik kasi nabanggit yung pangalan niya ni Senator Tulfo. Okay, umpisa natin, Engineer Sulaik, dito po sa 119 million 347,000 na project sa Santa Josefa Pump. Ano po yung inyong reaksyon? Mr. Chair, yan pong 119 million na pondo ng Santa Josepa, Mr. Chair, binigay po yan na allocation sa project na yan. But during that time, Mr. Chair, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was assigned here in Central Office in 2017. So ang nag-implement po ng yung pondong na yan is the regional director. So yan At sino po siya? Si Dante Ganotesi po. Pwede natin patawag, Mr. Chair? Yeah. Still connected with Nia? Retired na po, Mr. Chair. Patawag pa rin natin, Mr. Chair. Kasi pa, wala siya, he's not here to defend himself. Attorney Kimbo is directed to issue a notice to, Dante Ganotisi. Ganotisi. Anyway, you will get the Mr. details Chair, later. So, Director. Mr. Chair, Pero bakit pangalan niyo po ang nilagay dito ng inspection team ninyo? Hindi ko po alam kung bakit. Kasi ang nangyayari po, Mr. Chair, no, sa bawat visit ng... Anong year po ito? 2019 po yan, sir. 2019. Yes po. 2017, nasa central office na po ako. As what? As what? As a deputy administrator. So, you also have direct supervision over that project. Yes, Mr. Chair. Kahit but wala ka na doon, ikaw pa rin ang direct supervisor. Yes, sir. But the actual implementation of the project, Mr. Chair, is the regional director. No. Ang No, Mr. Sulaik, Engineer, no. No, tama nga si Senator Tolentino. You still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa ring say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo na questionable. Sinasabi nga dito na inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga wala ka ng kinalaman dito. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo yung Santa Josepa Irrigation Project, Pump Irrigation Project. Ito pong Santa Josepa Irrigation Project, Mr. Chair, Senator Tulfo, ito po ay kinonstruct during the time of the late... No, sir. So, no, sir. Huwag niyo po kami paikutin. Hindi. No, sir. Inamin mo na kanina kay Senator Tolentino, kay Mr. Chair, na you have direct supervision over the construction of this project. May direct supervision ka doon sa project manager. Tama? So bilang direct supervisor, kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag-i-implement ng yung project na yan. Ako po ay dito lang po na nag-i-evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya Mr. Chair, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante, na sinasabi niya, yun ang may kinalaman at naghugas kamay at nagpo-Poncio Pilato, itong si Engineer Sulaik. Kasi nga, Mr. Chair,
masakit ito para sa taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natatad na kita po ng mura or I don't know. Sisingil kayo ng 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabandona nyo and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos. Sana anak ng dagat. Mga anak ng dagat. Mr. Chair. You have something to say, Engineer Sulaik? Mr. Chair, yung pong sinasabi po ni Senator Tulfo na operation and maintenance, kung ipa-plus po natin yung GAA po ng NIA, the whole budget of the NIA po ay naka-under po sa operation and maintenance. Yan po ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo kung bakit yung budget, the whole budget of the NIA ay under the operation and Hindi po, maintenance sa Engineer GAA. Sulaik, hindi. Bawat project may kanya-kanyang allocation for maintenance and repair. Yes po. Okay? Yes Hindi po, yung sinasabi Senator. mo lagom, tapos para sa lahat ng proyekto, hindi. Bawat proyekto naka-specify doon kung para saan, kung magkano naka-allocate for maintenance for that particular project. Mr. Chair, kung papahintulutan lang po ninyo kami, kung pwede po namin ipakita yung aming sinasabing GAA na under the operation and maintenance para makita po ninyo yung talagang GAA po kung ano pong nakalagay po doon. Sige po. Sige. Okay, Mr. Chair. Hindi, mamaya na yan. Hindi, pinapahaba mo lang. So, dito, ipatatawag namin yung taong itinuturo nyo na may kinalaman sa proyekto, sa ghost project na ito, na wala kang kinalaman. Tama? Tama. So, Mr. Chair, by next hearing, Yes. sana dumating itong Dante? si Dante. Okay. Sa next hearing para sumagot siya dito sa ibinibintang sa kanya na siya ang may kinalaman dito sa ghost project na ito at hindi itong si Engineer Sulaik tulad ng sinasabi dito ng mga inspection team ng NIA. At saka, Mr. Chair, wala Pangalawa po, naman. Mr. Chair, Okay na po tayo doon, hindi, Mr. Sulaik. gusto ko lang pong linawin, Mr. Chair, na yung pong pinaparatang na ghost project, hindi po siya ghost project, Mr. Chair. Yun po ay kahit na pupuntahan po doon sa Santa Josepa, yung project na yun, ay makikita po ninyo yung accomplishment. Baka gusto mo makulong ka sa ilalim sa baba. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po, O, Mr. babaguhin mo na. Siguraduhin mo. Kasi kung hindi, ipapakontem kita para makulong ka sa baba. Sinasabi ko lang din po yung aking nalalaman, Mr. Sa Chair. iyong nalalaman. Opo. So, hindi ka sure. Hindi kasi Huwag mo sabihin, kasi pag sinabi mo sure ka, then, paparedy ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita. Cite you in contempt. Because we went there. Sigurado ka o hindi ka sigurado? sigurado po akong meron pong ginawa po yung Hindi, sigurado ka na tapos na ito? yes po as per program po. As per program. But you weren't there. But we went there. Hindi tapos. Sige po. Saan po yan, Senator Tulfo? If I can Santa interject. Josepa. Santa Josepa. Santa Josefa. So, hindi ka mismo nakita. As per report po. Okay. So, sinasabi mo you're sure as per report. So, umasa ka lang sa report. Yes po. Okay. I'll take that. So, I want to see that report. Yes, At sino yung gumawa ng report na yon? yes sir. Actually, dalawa po talagang phases yan. The phase 1 that was implemented from 1999 to 2012 with a budget of 2.362 billion and servicing an area of about, supposed to be, yan po, 12,475 hectares. So, tapos na po Nasa yun. background yun ang balog-balog? Yun ba yun? Parang iba yan.
Iba na to. Ha? Ito na ba yung balog-balog? Ito na nga po, sir. Yun ito sir, yung phase 1 na sinasabi. Which one? Alin dito? Ito may picture. Yes, sir. So, ito po yung service area niya, yung kulay green. No? And then, yung phase 2 po, ginawa po ito noong 2013 because during that time na etong phase 1 cannot really service yung 12,475 hectares dahil po pagka tag-init, nauubusan po ng hindi niya ma-service ang lahat. They came up with a study to come up with a high dam. Ito na nga po yung phase 2. So, supposed to be it started nung 2013 pero marami po kasing mga umayaw dito ng babatikos dahil ang gusto po nila series of dams. But then experts said that pinakamaganda at pinaka-beneficial sa lahat po ay yung high dam. So itong phase 2 nai-award po sa ITP Guangxi before my time. Pero hindi nga po makapag-umpisa dahil po ang daming hinaharang. But when I took over as the administrator in 2017, I worked it out na magawa na ito kasi po matagal na. Okay, General Makasingit. Yes, sir. So sabi nyo maraming humaharang. So for so many years, maraming humaharang at hindi nyo po nagawa ng paraan o ng NIA na para kung sino man yung humaharang na yon ay makausap kung kinarang kausapin o mabigyan ng solusyon yung ginagawa nilang paghaharang. Yes, sir. Kasi panahon pa ni dating Presidente Cory Aquino yung Presenyo Project and up to now, hindi pa matapos-tapos. Just imagine, so how many years na po yan? Yes, sir. And mind you, inabandonan po yan. Pumunta po yung staff ko doon, abandonado na po yan at marami pong nag-witness, mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakahiya, sir, although this is no longer your time, Yes, sir. humingi pa po ng pang-maintenance. Inabandona na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And we were informed nung last hearing by Engineer Gillen na bigyan ng isa pang pagkakataon for another billions and billions of pesos matatapos na raw by 2027. Yes, sir. Sir, actually po, sir, yung phase 2 ay marami na rin pong na-accomplish doon. Ang hindi po lang Sorry po, General, wala po na-accomplish doon. Inabandona na po. Abandonado na po talaga, sir. General. Yung ano po, sir, yung high dam at saka yung diversion Sorry po, tunnel abandonado po talaga. We were there. Yes, sir. My people went there. And then, nandito po yung mga katutubo. At sabi nila, wala na po silang pakinabang doon. Abandonado na. No, nothing. Okay? And then, sabi nga po ng engineer na kung bigyan sila ng pagkakataon, matatapos yung project by 2027, pero kailangan bubuhos ulit ng billions and billions of pesos. Yun po yun. So, ibig sabihin, yung project na Balog-Balog Phase 2, wala ng pag-asa, pero bubuhayin po ni Engineer Gillen pag pupunduhan natin ng another billions and billions of pesos. Yun po yun eh. Now, wag na ho natin pag-usapan yung part phase 2 kasi po, wala na talaga yon. May picture man po. Pictures don't lie. Okay. Sa phase 1 na lang po tayo. Wala pong phase 1. Yung pinapikita yung picture, wala po yan. Hindi ko alam kung saan yan. Yung binigay niyo po sa aming address nung last meeting natin, Matatalaib, Tarlac. Tama? We went there with my staff. Wala pong irrigation project sa Matatalaib, Tarlac. Meron po ibang irrigation project doon, yung Tarlac RIS. Pero hindi raw po yung Balog-Balog. Marami nagsabi doon na nakausap ng staff ko, wala raw silang alam na Balog-Balog Phase 1. Mr. Chair, Honorable Senator, ang ina-explain po nila, yes, I'm sorry. Something to what General Isaya. Yes, sir.
Gusto ko lang pong Go dagdagan, ahead. sir. Gusto ko lang pong liwanagin, sir. Ang ina-explain po nila, sir, ganito po kasi yan. Yung phase 1, doon po sila nag-construct ng diversion dam. Ito po yung Tasmuris. Pwede pakita natin yung pictures. At saka yan po ay totoo pong may mga naseservisyohan na po. Nandito rin po yung mga farmer leaders po ngayon na nakikinabang doon sa phase 1. Pwede po natin sila. So are you saying, yung pinapakita niyong picture ngayon, yung may dam, yan po yung Balog-Balog phase 1? Phase 1 Itong po. Tarlac Diversion yan Dam? po yung phase 1. Yan po yung phase 1? Yes. Pwede ho ba ipakita niyo sa akin yung POW niyan? Yung projects of work? I need to see that. Sa next hearing, can you present us Yes, sir. the projects of work? Yes, sir po. Very good. Yes po. And then, andito rin po yung mga farmer leaders po na nakikinabang na po ngayon dyan. Pwede rin yung po silang Okay lang po tanungin yun. Very good kung naikinabang. Ang gusto ko po yung POW. Yes, That's very important to us. Ang, and I must add po, ang sinasabi po nila, itong phase 1 po kasi na yan. Kasi, Mr. Chair, doon sa POW, makikita natin yung klase ng proyekto ng pagkagawa kung yan po ba'y kumukonek doon sa phase 2. Yun na po. Go ahead po. Continue, sir. Yung phase 2 po kasi, sir, eto na yung magtatayo sila ng high dam. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, dalawang klase kasi yung dam na yan. Itong isang ito is a diversion dam. Ito lamang po yung itinaas nila yung para maitaas yung tubig para pumasok po sa kanal. Pero ang diversion dam po kasi is hindi po siya reservoir type. Wala po siyang maiipon na tubig. Kaya po nagplano po sila na magtayo ng high dam. Ito na po yung reservoir type para po maipon nila yung tubig pagkatag-ulan and then madagdagan po yung tubig na mai-service nila sa area pag mag-release po sila. Pero ikakas din po ng Okay, Mr. Chair, diversion dam. engineer, I'm not an engineer. I'm not an expert like you pagdating sa mga dam. Ang akin lamang tinutumbo ko rito yung completion of the project. Kung nandun ba yung project, kung natapos ba yung project, at paano ginawa yung project, kung tama ba yung paggagamit sa budget. Yun lang po pag-usapan sa mga construction, sa mga pagdaloy ng tubig, etc., etc. Wala ako masyadong alam dyan. Gets mo? So, gusto ko lang malaman kung talagang na-implement yung project properly at nagamit ng tama yung pera. So, sabi mo, yan yung phase 1. Okay. Kailangan ko ng POW. Sunod na hearing, you will show that to us. Tama? Yes po, sir. And then, again, pwede nyo itanong yung mga Then farmers okay po. na yun. Sir. Sa POW lang tayo magkakatalo. Dagdag ko lang, Senator Tulfo. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang katapangan pa rin ni Senador Raffy Tulfo na talagang binatikos ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan at isiniwalat nga ang mga bilyon-bilyon na corruption na nangyari na binulsa ng NIA. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang limpak-limpak ang budget para matulungan ang ating mga farmers para naman matupad sana kahit papaano. Ngunit hindi nga ito matutupad dahil mga korap na mga opisyalis ang nakaupo sa ating gobyerno at wala ang ginagawa ang administrasyon natin ngayon. Sana ay magising at mapakinggan nila ang lahat ng mga adhikain ng ating mga senador at pag-aralan ito at solusyonan ng administrasyon na ito kung may gana pang tulungan ang ating mga kababayang Pilipino. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.